Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tang with evidence na kung meron tayong panunuoring video ni Percy Lapid. Nag-trending ito na lumang video na ito ni Percy Lapid na kung saan pinarinig niya sa kanyang mga followers noon ang isang audio recording kung saan nagsasabing hindi daw totoong Bongbong Marcos ang nakaupong presidente ngayon. Matagal na ng tsugi. As in, wala na. Patay na ang totoong Bongbong Marcos sa London. Hawak ni Percy Lapid ang audio recording, mga kabibig kalerke. Uy, maniniwala ba kayo nito? Ay, ito kaya ang naging rason kung bakit sinugi si Percy Lapid? Dahil sa audio recording? Ewan ko kabibig. So, manood tayo mga kabibig ha. Pakinggan natin ang isang pagbulgar ni Percy Lapid. Totoo kaya ito? Okay? Ito na po mga kabibig ha. Nood tayo. Nila Hotel. Yung pala, pinopondohang talaga yan. Gaya nung tumutugma dito sa ipinagtapat na ito ni Ronnie Estrada. Gusto nyo marinig? Ha, mga kaibigan? Si Apo Ronnie. Ito. Ha, paririnig natin sa inyo. Kung sa darating na panahon ay merong tatagbong kapangalan ko, abay hindi ko anak yan. Sapagkat yung aking anak matagal nang namatay dun sa London. Hirap ng mga Pilipino. Paririnig natin sa inyo. Kung sa darating na panahon ay merong tatagbong kapangalan ko, abay hindi ko anak yan. Sapagkat yung aking anak matagal nang namatay dun sa London. Sample pa lang yun. Gusto nyo pa ng isa pa? Mga kaibigan. Ito pa. Kahilingan, Imelda, ang aking kahilingan ay ilibing ako sa libingan ng mga bayani at ipamahagi mo ang Swiss account sa mga naghihirap na mga Pilipino. Mga kaibigan, ha? Ngayon naman, ating iparirinig sa inyo ang pag-uusap. Hindi ko pa ito narinig eh. Totoo kaya ito mga kabibig? Naku, parang nangingilabot yung mga, yung hair follicles ko. So let's continue. Kasi hindi ako nagbukas niyan eh. Na ipinadala sa atin yan. Hindi ako marunong magbukas. Pinabukas natin. Ngayon lang mapaparinig ito. Pero ito yung sinabi niya ni Ronnie Estrada sa atin na may kopya si Bongbong. Pinadala niya. Ang sagot lang nung sekretarya, no comment. No comment daw si Bongbong. Okay. Ito ho yung nagpa-practice sila kung ano mga sasabihin. Hindi lang pala si Manda Elizalde ang patatawagan sa kanya, kundi meron pang iba na mga crony ni dating dictator Ferdinand Marcos, mga kaibigan. At si Ronnie Estrada po, hindi nyo na itatanong, siya ay dating entertainer. Gumagaya ng boses, kumakanta rin po. At siya po ay nagtrabaho rin sa Bureau of Customs. Inilagay siya ni Marcos doon sa opisina ni General Ramon Parolan. Hindi siya sa labas. Kung hindi siya yung mga examiner, mga ganon, hindi. Nandun siya sa opisina ni General Ramon Parolan na naging commissioner nung panahon ni Marcos. Isa sa matinong commissioner yun, si Ramon Parolan. Ito, iparirinig natin, di ba? Dahil nung nasa Hawaii na si Marcos, ay nagkaroon ng idea itong si Babes Romualdez na ambassador ngayon sa Washington, na gamitin siya para makuha nila yung mga perang naiwan ni Marcos, pamilya Marcos, sa kanyang mga crony. At baka hindi alam ni Manda Elizalde na hindi si Marcos yung nakausap niya noon. Narito po, pakinggan muna natin ang sinasabing audio ng rehearsal na ginagawa po ni Ronnie Estrada kasama si Ambassador Babes Romualdez. Bumalik siya lang. Hello, Tony. How are you? Ngayon, Tony, very briefly, no, dahil it's difficult for me to go to a safe telephone.
Alam mo na, sinusundan tayo dito. But anyway, I managed to slip out of the house. So, I cannot stay out too long. Tony, this is very important. Very many people know about this. Hello, Tony. How are you? Good. Yan Okay. po, boses ni Ngayon, Tony, very briefly, dahil Ambassador it is very difficult Dave for me to go Romualdez. to a safe telephone. Alam mo naman, sinusundan tayo dito. But anyway, I managed to slip out of the house so that I can, so I cannot really stay out too long. Tony, this is very important. Not very many people know about this. Maski na ang mom mo hindi niya alam ito. So please do not discuss this with anyone. Something will happen in Manila within the next 2 weeks. Something will happen in Manila within the next 2 weeks. Kaya kita tinawagan to ask for your help. If this is very important, please do not fail me on this one. We need you to deposit $6 million US dollars to an account in Hong Kong. Sandali lang. Can you take this down? Are you ready? Are you ready? In Hong Kong is the Yuan Shanghai Bank. The account number is 567471164. And attention, Wong, HPB. Nakuha mo? Yes, sir. $6 million US dollars sa account number na yan. Yes, sir. Okay. Sige, Tony. I really appreciate this. May babalik natin lahat yan, okay? Babalik natin lahat yan. Okay, thank you. And goodbye. So you're trying on the first two questions. Bia. Sir, okay. Hello, sir. Usapin niyo ni Sir dito sa ano mo. Hello, Tony. How are you? Ngayon, Tony, very briefly, dahil it's difficult for me to go to a safe telephone. Alam mo na, sinusundan tayo dito. But anyway, I managed to sleep out of the house, so I cannot stay out too long. Tony, this is very important. Not very many people know about this. This is very important. This is very important. Not very many people know about this. Maski ang mom mo, hindi niya alam ito. So please do not discuss this with anyone. Something will happen in Manila within the next 2 weeks. Do not discuss this with anyone. Something will happen in Manila within the next 2 weeks. Kaya kita tinawagan to ask for your help. So it is very important. Please do not fail me on this. We need you to deposit the $6 million US dollars to an account in Hong Kong. Can you take this down? Sandali lang, sir. Are you ready? The bank in Hong Kong is the Hong Kong and Shanghai Bank. Account number is 567471164. 567471164. Attention, Wong. HPB. Nakuha mo. Sige, Tony, I really appreciate this. May babalik natin lahat yan. Okay, thank you. Goodbye. In case negative, hindi na. You just have to do the best you can. Dahil buhay na natin ito. Baksak tayong lahat if we do not succeed. Okay, sige. So, pag-a-addict ka, so you see kung anong reaction na mag-a-addict ka, okay lang. Hindi ito, yung kabuka ka, is talking sir, pero yung mga problema natin niya, huwag na muna. So, gano'n, no? Sir, yung sir, wanted, huwag na. I will discuss that with some, so you have to do that. In other words, some split mo kaya. It's just to give you an idea. Kung you can say, verbatim, wala siyang salita. Pero kung magsalita, say you have to react.
Hindi na. Makinig ka muna to. Pag hindi mo na huwag na muna yan. But the important thing is that when you say something will happen in Manila, you take this down. Tapos yung account na nila. Nakuha mo ba? Sige siya. Sige. Okay. Tapos brief and naiintindihan niya. If you want to repeat the number, let him repeat it. Para sigurado. Alam niya na gagawin doon? Oo, alam niya. Ano niya? Sir, how I will arrange this matter? Sir, just try to time to do your best to do it. We are ready to tell. So yun ang mga reaction mo. Sabi niya, sir, wala akong ganun na I don't have that. you better try request on. About it? Ngayon na akong hihingi ng tulong siya na kailangan. Oh, I have that reimbursed to you. Ano naman? Sir, I have only 3 million. Paunahin mo na muna yan. At pagkatapos isunod mo na yung dalawa. Ano na mga sagot mo. Sir, I can only afford 3 million or 1 million. O sige, ayahin mo na muna yan. And then you, as soon as possible. You don't prepare enough time. Possibility. Sama yung mga tanong mo. Yan ang mga sagot mo. Yan ang sasagot mo. Basta kung may indication na meron siyang ibibigay, okay. Sige, you unahin right away. You don't have very much time. The script is basically just the essence of what you have to say. But you, talk also, so, Sige lang. Sige tayo. push. Sorry, ngayon na ako humingi ng tulong sa'yo. Ibis. Rehearsal. First time. Let it time. Sinabi ko yung account number. Dandahan. Oo, dahan-dahan. Parang alam mo, 567 parang ganito. 471164. It will look like you're reading. In fact, you are reading. So parang nagbabasa ka. Ito, Hong Kong Bank, 567. Parang you're getting your glasses. The bank in Hong Kong is the Hong Kong and Shanghai Bank. The account number is 567 47 1164. Attention, Wong. 8. Nagalit si Sarito na. Ay, nakaluso tayo. Make it right now. Try it, sir. Kung ano hinahin ito. Pero na yan. Ano investment natin? That's your investment, sir. That's the whole plan. Yun na talagang laro naman doon. We have to wait. Yung palang narinig natin, instruction, at pinapractice yung sasabihin. Bueno, mga kaibigan, kayo na ho ang bahalang, dyan, umiisip kung ano ang inyong interpretasyon dyan. Matagal na yung tape na yan, di ba? Na sabi nga na yan, bigla na lang inabot sa kanya habang siya ay sa isang parking lot. Nagulat siya, inabot na lang ng isang inihinalang mga ahente ng ng Estados Unidos, pagkatapos na mamatay na si Marcos, nagulat siya. Wala naman silang ginawang tape, pero yun ang nilalaman nung inabot sa kanya na tape. Ngayon, muli kami nakausap, huli kaming nagkita nito ewan ko kung nung umuwi siya rito, matagal na rin panahon Kung nagkita kami, hindi ko na matandaan yun. Pero ang natatandaan kong nagkita kami ay sa
sa 2 beses, 1995 sa California, yung pagbisita ni Ramos doon. 2 beses 95 at 97. Dalawang state visit ni Ramos pinalad tayong mapabilang sa media delegation ng pagbisita ron ni Tabaco, mga kaibigan. Doon kami nagkita niyan. Yung una nga, ipinag-drive niya pa kami. Yung pangalawa naman sa San Diego, California. Noong araw na magkita kami, galing kami ng New York. Pagkatapos ay, anong tawag dito? Paalis na nung gabing yun, yung eroplano ni Ramos. At kami naman babalik pa ng ibang lugar sa California para bumisita sa ilang kamag-anakan. Nagpaiwan kami sandali, mga 1 linggo. Doon sa hotel, na aalis na si Tabaco Ramos. Ang daming tao sa hotel, sa lobby kami. May mga kasama kaming mga matatandang journalist. Siya nga, kilala siya lahat dito ng mga journalist nung siya'y nandito pa sa Pilipinas. Lahat yan, sabihin ko sa inyo. Halos lahat ng mga veteranong newsmen, kilala siya. Ngayon, kaibigan ko rin to, at kaibigan din siya ng tatay ko. Nung araw yan, dito sa Maynila, ang trabaho niya mag-perform. Bukod sa meron siyang trabaho sa isang opisina, ay mas kilala siya bilang performer. Alam niyo, ang trabaho niya yung mag-impersonate. Yan, mula sa tatay niya, katulad din ng tatay ko, siya nga nagsabi, yung tatay mo, tsaka yung tatay ko, mga ano yan mga talagang diehard supporter ni Marcos yan di ba? Taga Marcos, mga kaibigan. So ngayon, ang laki ng hinanakit nitong taong ito dahil sa kabila ng kanyang mga ginawang sakripisyo, pagsuporta dyan sa pamilya na yan, nagawa nilang lukohin ito. Ang pangalan niya, si Ronnie Estrada. Pag may kilala kayong matandang, yung kilala na mga newsmen, veterano, tanungin niyo si Ronnie Estrada kung hindi totoo, kung hindi nila kilala. Kilala nila yan. Katunayan, yung mga nagbabakasyon sa Amerika, yung iba dyan, tinatawagan pa siya. Di ba? Kumakanta rin yan ang pangalan niya ay Ronnie Estrada. At hindi lang si Marcos ang presidente na nakakakilala sa kanya. Pakita mo nga yung lumang litrato. Ito'y kuwan, 1979. Ayan siya, habang kinakamayan niya si Marcos. Ngayon, ito'y litrato, 1979. Yung nasa tabi niya, nasa gitna nila ni Marcos, tsuhin niya yan, mga kaibigan. Alam niyo ba kung bakit sila nandyan? Kung di ako nagkakamali, yan courtesy call nung taong nasa gitna nila. Mga kaibigan. Yung taong yun pala, yung kanyang tsuhin, ang pangalan niya ni Victor Bayaban, iyan pala ay sumagip kay Marcos. Nung si Marcos sundalo pa. Si Marcos pala, mayroong pangyayari na nalunod yan sa sinasakyan niyang bangka. May kasama siyang ang pangalan ni Rabal. Rabal. Di ko alam kung si General Rabal yun, mga kaibigan. Pero ito'y gera ito Sundalo si Marcos. Sa Matnog, Sorsogon nangyari ito, mga kaibigan. At yun nga, dahil nailigtas niya si Marcos, kaya siya pinatawag ni Marcos, sapagkat itong si Ronnie, dahil nga sa maraming kilala sa media yan, dahil yung tatay niya ay nasa media rin, ipinalathala niya yung istoryang yan sa Manila Bulletin, mga kaibigan. Kaya nabasa ni Marcos yung istorya at naalala niya. Kaya inimbita niya itong tao sa Malacanang. Pero wala naman, ganun lang Ngayon, ang masakit dito, yung sinapit na panloloko nitong si Ronnie Estrada kay Imelda Marcos, ito kwento para malaman ninyo kung gaano ka-animal ito mga Romualdez at yung pamilya Marcos. Ito yung lihim na panloloko ni na Imelda at ni Ambassador Babes Romualdez. Tandaan nyo, itong Babes Romualdez, ito yung ambassador ngayon sa Washington.
na itinalaga ni Presidente Digongyo. Ha? Pero sa kwento nitong si Ronnie Estrada, ito babasahin lamang natin ang kanyang salaysay. Itong si Jose Manuel Babes Romualdez, na Philippine Ambassador sa United States, dinouble cross nito si Ronnie Estrada. Ito yung nakakagaya ng mga boses, pero ang pinaka kuhang-kuha niyang boses talaga, si Marcos, mga kaibigan. At yun nga, nabanggit na natin kagabi na siya ay ginamit ng mga taong ito, ni Imelda at ni Romualdez, para makakuha ng pera sa isang crony. Nung sila'y nasa Hawaii na, mga kaibigan, para makuha nila yung pera na naiwan, ipinatago sa crony. Nung si Marcos ay umalis sa Malacanang, nung EDSA Revolution, 1986, si Marcos ay merong ipinatagong nalalabing bilyon-bilyong piso na salapi, na naiwan bilang campaign funds ng KBL. Yan yung partido nila, di ba? Kidlat, Bando, Bagyo, Lindol. Yan, KBL. Sa isang crony. Sino ito? Si Manda Elizalde, may-ari ng DCRH. Na ang tinatayang naiwan dito na halaga ng pera ay 50 bilyong piso hanggang 100 bilyong piso. At nung si Marcos ay nasa Hawaii na, mga kaibigan, lahat ng kilosan, lahat ng kanilang kilos at yung kanilang mga aktibidad sa loob ng kanilang tinitirahang mansyon, nakamonitor yun di ba? Kaya nga nung araw, laging nakasilip doon ito si Buddy Gomez. Mga kaibigan, yung naging press secretary, di ba? Half brother nitong gustong magsip-sip kay Digongyo na federalismo, yung si Bobby Brillante, tsaka yung si Daki wala na Paredes, di ba? Mga kaibigan. Ngayon, nung nasa Hawaii na nga, dahil nakamonitor sila sa FBI, di ba? May mga device na nakakabit, lahat, yung bahay nila, pati telepono, lahat, pati communication lines, papunta sa kanilang mga crony, matutunton. Halimbawa, tatawag, pati yung mga crony, lahat, nakabag ang mga telepono niyan. Ngayon, kaya putol ang kanilang komunikasyon. Siyempre, yung mga crony matatakot, di ba? Kaya pinutol na nila yung pakikipag-ugnayan kay Marcos. Dahil si Marcos ay nagpaplano ng kudeta labang kay Presidente Cory Aquino para patalsikin. At siya ay humihingi ng pera sa mga naiwan niyang crony dito. Ang naging problema ni Marcos ay dito kay Manda Elizalde, kung paano nila matatawagan si Manda Elizalde sa Maynila para utusan na i-transfer yung pera at maipamahagi sa mga loyalistang general dito sa Pilipinas. Ngayon, ito nangyari. Sa isang okasyon, dito na pumapasok yung si Ronnie Estrada na nakakagaya ng boses ni Marcos. Sa isang okasyon, maluhong okasyon sa Hawaii, birthday daw ito ni Marcos, kung hindi ito 1987 1988. Isang pagtitipon ng mga loyalistang supporter mula sa iba't ibang estado ng Amerika ang dumalo doon para magbigay ng moral support kay Marcos, di ba? Ganun nakinabang sa kanya mga taong ito. Ngayon, doon sa entertainment portion, may programa Si Ronnie Estrada ay isa sa mga nag-perform. Sa harap ng mga bisita, nandun si Marcos. Alam niyo namang may sakit na si Marcos noon, di ba? Ngayon, dahil yun ng boses ni Marcos ang kanyang nagagaya. Nung siya ay mag-perform, humanga ang lahat. Napahanga ni Ronnie Estrada ang lahat ng tao ron. At nagsigawan daw ng Marcos pa rin dahil nagsasalita siya, boses ni Marcos kaya pati si Marcos napahanga niya.
napasaya niya si Marcos, napabilib niya. At kinongratulate siya ni Marcos. Ang sabi pa sa kanya raw ni Marcos, Mr. Estrada, ang advice sa akin ng aking doktor, huwag akong makikipagkamay kahit kanino. Iwasan kong makipagkamay dahil ako ay madali ng masalina ng impeksyon. Ha? Pero, kinamayan siya ni Marcos at sinabi raw sa kanya na hindi niya ako makapaniwala na mamaster mo yung boses ko. Ha? At habang nakikinig ako sa iyo, para akong nakikinig sa tape recording ng aking mga talumpati. Mga kaibigan. At doon na, mga kaibigan, itong si Imelda Marcos at itong ambassador ngayon na manluloko na si Jose Manuel Babes Romualdez, nagkaroon ng ideya na pwede nilang magamit ang talent nitong si Ronnie Estrada gamit ang boses ni Marcos upang matawagan nila si Manda Elizalde na magdeposito ng pera sa HKG. Ito tandaan nyo HKG Shanghai Bank. Inchik na inchik ang kwan, bangko. Kasi pag ibang bangko, nakamonitor ng ng FBI, mga kaibigan. Ngayon, itong si Babes Romualdez, Ambassador Babes Romualdez, tumawag sa sekretary ni Manda Elizalde. Dito sa Maynila, nasa Amerika sila. At nagpakilala siyang, itong si Babes Romualdez, con artist mga kaibigan Nagpanggap siya na siya ay si Captain Villa, isang aide ni Marcos doon sa Hawaii. At itong pagtawag na ito, naganap ito sa opisina nitong si Babes Romualdez sa Foster City, California. Para hindi sila matunton ng FBI. Ngayon, itong si Babes Romualdez, pinangakuan niya si Ronnie Estrada ng reward. Na bibigyan siya ng $15 million bilang talent fee. Dahil doon sa kanyang boses na gagamitin para magpakilalang siya si Marcos dito kay Manda Elizalde. Pero ang malungkot, kahit 5 duling, hindi po tinupad yung ipinangako sa kanya. Dinouble cross siya, dinancho ni Imelda at ni Babes Romualdez, mga kaibigan. Si Marcos daw noon, bedridden na. Pero, alam ni Marcos, ang ginawang panluloko kay Ronnie Estrada. Ngayon, natawag niyang karma raw yung nangyari dahil sa ginawa sa kanya, yung natalo si Bongbong Marcos sa vice presidency.